Mga kabady, panibagong upload, panibagong reaksyon tayo dito sa mga nasabi at nabitawan ni Kapeso kung sino yung mastermind dito sa usapin sa manyakan issue ng ni Viancy tsaka ni Kalingap Edu. So tara, let's go mga kabady, huwag na nating patagal ito, tara! Na huwag magseselos or huwag magselos dahil simula pa noon hanggang ngayon ginagamit niya mukha ni Beyonce, so bakit magselos pa? Tama si Beyonce doon, yes. Kaya sabi ko, no, mga kapisod, kung sino pa yung bata, siya mas nakakaunawa, pero yung katulad na matanda na si Dr. Love, sa halip na umunawa, nagpaawa. Kita niyo mga kabady, si Dr. Love yung binabanatan niya ngayon, at kahapon nag-live siya is binabanatan niya ang Kalingap na naman. So kanina yung live niya or kahapon yata to is si Dr. Love. So yun nga ang sabi niya, imbis na nasabi niya ulit, ulit natin. Yung katulad na matanda na si Dr. Love, sa halip na umunawa, nagpaawa. Ang sabi niya, si Dr. Love sa halip na umunawa, nagpaawa. Parang katulad din yan sa ginagawa mo Kapeso. Instead na tumulong ka kay Viancy, mas nangangailangan ka ng tulong na andyan si Kina Viancy. Kaya nga nagkakagulo yung team gwapa ninyo eh. Or sabihin natin, di ka naman talaga team gwapa, pero nakilala ka nila, sinamahan ka din nila, sinuportahan ka din nila, kasi simula nung nagpatulfo na, saka ka lang naman nakikipag-laban sa kung anong meron kay Viancy dahil nga sa galit mo sa Kalingap. So, tuloy pa natin mga kabady. Anak ng tinamang yan, di ba? Si Dr. Love, sa halip na umunawa, biglang nagpaawa. Oo, katulad din sa'yo. Instead na makatulong ka, ikaw pa yung nangangailangan ng tulong. Di ba? Ano yun? Di ba, Dr. Love? Walang pwedeng kumanti sa aking dalaga. Di yata, nung lumabas yung kay Maria na tameme. Ay, bahala na kayo dyan. Basta focus ako sa charity sa simbahan. Nakakatan si Dr. Love nung tinanong ko eh. Dito nga pala yung video, ano ba yan? Hindi ko pa naisasad dito sa ano. Sabi ni Dr. Love agad eh. Ano tawag dito, tinanong ko siya, ano nasabi mo sa Kalingap? Oy, what? Huwag ka mag-video. Hindi makasagot. Ay, nasaan yung ano mo doon? Nasaan yung sinasabi mong talagang tunay ka nagtatanggol kay Beyonce? Saan yung tunay doon na nagtatanggol ka kay Viancy? Parang katulad din sa'yo. Binabanatan mo si Dr. Love, samantala gawain mo din na kung saan yung mga tao na sponsor ni Viancy at yung mga taong nagtatanggol sa kanila nung wala ka, nagkakagulo, simula nung pumasok ka. Simula nung pumunta ka sa bahay nila Viancy, doon nagsimula ang gulo. Katulad ng binabato mo kay Dr. Love, instead na umunawa, siya yung nagpapawa. Katulad din yan ang ginagawa mo. Instead na makatulong ka, mas nangangailangan ka ng tulong. Parang ginagamit mo din si Viancy, kaya ka tagapagtanggol ni Viancy para makuha mo yung atensyon ng tao na para kay Viancy. Para saan? Para makalikom ka din ng pera. Di ba online ka din ng hihingi at nanlilimos para makalikom ka ng pera para gagamitin mo sa kaso. May napanood akong clippings pero hindi ko totally napapanood. Okay, ito yung hinigisyo naman abot kay Ma'am AR. Nasabi daw ni Dr. Love na sa live niya na, hindi ko po magagawa ang gusto niyo Ma'am AR kasi wala po akong resibo, wala po akong ebidensya. Tungaw, hindi mo na kailangan ng resibo at hindi mo na rin kailangan ng ebidensya. Bakit? Kasi unang-una, ikaw ang naglabas. Hindi mo kailangan ng resibo at ebidensya para makapagsalita ka. Katulad din ba yan ang ginagawa mo sa Kalingap? Wala kang ebidensya. Hindi mo na kailangan ng ebidensya at hindi mo na kailangan ng resibo para banatan mo sila. Ano yung naging ending ngayon? Di kaso ka, di ba? Pinupuna mo si Dr. Love na sadyang gawain mo din na kung saan yung mga tao dati na nakasubaybay din sa'yo at inakala nila na suporta ka sa pamilyang Batalero, ikaw din yung binabanatan ngayon. So wag mong wag mong punain kung ano yung nakita mong mali kay Dr. Love kasi kahit ikaw, gawain mo din. Ganun lang yun mga kabady, kahit tayo din siguro sa mga napapansin nyo, no? Continue pa natin to. Hindi mo nag-guess, Dr. Love. Kaya nga nabulgar yung boy lip-lip na sinasabi nyo. Kasi kayo yung tira ng tira. Oh, ito tayo mga kabady. Nasabi ni Kapeso, ulitin natin. Hindi mo nag-guess, Dr. Love. Kaya nga nabulgar yung boy lip-lip na sinasabi nyo. Kasi
Kaya pala na bulgar ang boy liblib na issue. Dahil daw kay Dr. Love. So tara, continue pa natin. Yun yung tira ng tira. Di ba? Kaya nga napag-usapan niya hanggang sa maabot sa tulpuan di ba? Tapos sasabihin mo na, hindi ko po kasi kaya Ma'am AR yung pinapagawa niyo. Ano pinapagawa? May pinagawa ba sa'yo si Ma'am AR? Di ba? Alam niyo yung twist na ginagawa ni Dr. Love? Para ipahamak yung mga sponsor na yan. Para palabasin na sila ang may kagagawa at hindi siya. Ano sasabihin mo? Wala kang resibo at ebidensya. Tungaw ka, Dr. Love. Eh, ikaw na kayo may sabi na ano? May mga nangyaring ganyan na buhay-liblib, dinala sa dilim. Oh, di ba kayo nagbulgar? So yung mga issue na manyakan, parang ilang buwan na natin to simula nung pinatulfo na nireklamo si Kuya Val sa Tulfo, pero ang reklamo ni Viancy nung minanyak siya ni Edu, yung mastermind pala dito sa nagpalabas nito ay si Dr. Love. Bato tayo ng bato kay Viancy na gumawa-gawa siya ng usapin para lang may ireklamo sa Tulfo. Pero dito, ayon sa nabitawan ni Kapeso, si Dr. Love pala ang nagpasimuno ng usapin na ito about sa manyaka na dinala sa madilim na lugar. Ulitin natin mga kabady ha. Alam niyo yung twist na ginagawa ni Dr. Love? Para ipahamak yung mga sponsor na yan. Para palabasin na sila ang may kagagawa at hindi siya. Ano sasabihin mo? Wala kang resibo at ebidensya. Tungaw ka, Dr. Love. Eh, ikaw na nga yung may sabi na ano? May mga nangyaring ganyan na buhay-liblib, dinala sa dilim. Oh, di ba kayo nagbulgar? Kaya napag-usapan niya sa social media. Anak ka ng tinapa. So, klaro na si Kapeso mismo ang nagsabi niyan na dahil na bulgar yung liblib na lugar na yan, yung manyaka na issue na yan, dahil sinimula ni Dr. Love, kahit wala silang mga ebidensya na hawak. So ngayon, ang point of view dyan kasi, si Viancy ang nagsalita doon sa Tulfo, siya yung binabato ngayon, na siya yung gawa ng kwento. Alam niyo mga kabady sana nanonotice ko kay Kapeso, mahirap siyang maging kaibigan. Kahit makasama mo lang siya sa isang araw, delikado kasama yan. Kasi kung ano yung makikwento mo sa kanya at kung ano yung alam niya tungkol sa'yo, wala nang daming satsat. Kapag gusto ka niyang banatan dito sa social media, pag gusto ka niyang ipahiya dito sa social media, ilalabas at ilalabas niya yan. Kung yan din yung nakikita ninyo pagdating kay Kapeso mga kabali, sa totoo lang napakadelikado makasama to kahit isang araw lang. Ang mahirap kasi dito, nagsama sila sa isang live, isang gabi na masaya lang sila, pero di natin pala alam na nagmamasid lang siya. Na nalipasan lang ng ilang araw, ng ilang linggo, magkasama na nga sila doon, or kung ano man, dapat kinausap niya. Kasi siya naman yung lumapit kay Dr. Love para humingi ng pasensya doon sa live ni Dr. Love, di ba? Nagsabi pa siya na, Doc, batiin na tayo, okay na tayo. So ngayon ito si Dr. Love, dahil alam niya na binabanata ni Kapeso ang kalingap, tinanggap niya kaagad-agad. At nag-collab pa sila ng live doon sa bahay ni Viancy nung pumunta si Kapeso. Ang masaklap dyan, si Kapeso nagmamasid lang. Pero tingnan nyo ang nangyari. Nilalaglag sila at binubulgar ni Kapeso. So literal na traidor. Dapat, andyan kayong magkakasama kung talagang kung yung opinion ko dito mga kabady kung talagang iniingatan mo din si Viancy at kung totoo na nagtatanggol ka din kay Viancy at sa pamilya niya, dapat kung ano yung merong alam mo dyan na against ka sa kung ano yung nakikita mo, bakit hindi nyo sila kausapin? Yung magharapan kayo, hindi yung dinaan mo pa dito sa social media. Lumalabas tuloy na traidor ka. Kasi ang ganda ng samahan ninyo nung time na nagla-live kayo, na nagkukulab kayo. Patawa-tawa pa kayo, nagkakaisa pa kayo sa kung ano yung gusto ninyong ipakita doon sa live ninyo. So, ibig sabihin yan, yung pakikipag-collab nila Dr. Love sa inyo, ni Kapeso at ni Viancy at sa pamilya niya, plastikan lang pala yun. Mansig-masid lang pala kayo at mansig paramdaman lang pala kayo. Saka ninyo ibubunyag kung ano ay yung alam nyo dito sa social media na wala kayo pag-uusap. So, ano yung interes mo din na pumasok ka sa pamilyang Batalero kung ganyan ang gawain mo? Hindi malabo na dumating yung time na kapag hindi na kayo nagkakaunawaan din ng pamilyang Batalero Kapeso, may tendency din na kung ano yung alam mo sa Batalero at kung ano yung nakwento ng Batalero sa'yo, yan din yung gagamitin mong pangpukol doon sa pamilyang Batalero para lalo silang masisira pa.
Naku mga kabady, mga ganitong sitwasyon, napakahirap pakisamahan ng tao na to. Kahit gaano ka kagaling makisama, kung yung mali niya lang, kung mali mo lang ang makikita niya, wala kang takas dyan. Wala kang takas sa mga ganyang klaseng tao. Totoo mga kabady. Kasi kahit gagawa ka pa ng 10 tama dyan nakasama siya, at may pagkakamali kang isa, burado yung siyam. Na puro kabutihan yung nagawa mo, nakasama mo siya. At doon ka niya titirahin sa kung ano yung mali at kung ano yung ayaw niyang nakita sa'yo. Delikadong kaibigan to, delikadong katropa to. Dinadami mo pa yung sponsor na walang kinalaman. Para sabihin mo nabasa mo lang na anti-doc na sasabihin mo, hindi ko po kasi kaya, Ma'am AR na gawin yan. Para palabasin na, inuutusan ka. Tungaw. Ang gustong mangyari ng sponsor, yung salita mo na pagtatanggol kuno. Hindi para utusan ka o kung ano yung pagawa sa'yo, bobo. Dr. Lab, ipinahawak mo yung sponsor Sasabihin mo wala kang resibo, wala kang ebidensya. Para pumanat? Anak ang tira pa. Kayo nga yung naglaglat niyan. Kayo nga naglabas niya kaya napag-usapan sa social media hanggang sa umabot sa tulpuhan. Di ba malinaw? Kaya si Dr. Love yung nagpasimuno about doon sa usapin na manyakan at sa liblib na lugar, kaya nakaabot sa tulfo. Base sa napapansin ko dito, kasi dati, pinaglalaban nila Hayat, nila Hasa, at kung sino-sino pa, yung mga anti-kalingap si Kapeso dahil nakikita nila na pinagtatanggol si Viansay ni Kapeso. Pero ngayon, tingnan nyo yung nangyayari. Yung nagtatanggol kay Viansay noon, at nagsuporta kay Kapeso dahil nakitaan nila na nagsusuporta si Kapeso kay Viansay, sila na ngayon yung nagbabanatan dito sa social media. May part si Kapeso na nagtitake advantage din kahit hindi niya aminin Kasi alam yung gano'n, yung part na alam niya yung tao na malakas sa sponsor din. Kakapit siya. At kapag nakuha niya yung attention, sa kanya din makukuhanan ng pera. Kahit sabihin niya na hindi siya nanghingi doon, kahit wala silang pag-uusap personal, pero yung way niya na panghihingi sa social media, sa YouTube niya, para may pasend sa GCash, para may palipad, isa din yan sa point kung bakit siya pinaliparan, kung bakit siya sinenda ng GCash, dahil nga nakuha niya yung loob ng mga tao na may pera na kung saan yung target talaga nila na suportahan si Viansay. Pero dahil nga sa alam nilang may kaso si Kapeso kay Kuya Val, nagpadala din sila. Na ngayon, kinakagit-git na nila sa galit at pagbabanat kay Kapeso dito sa YouTube. Tapos sasabihin mo wala kang resibo. Ikaw na ngayon lagi nagsasabi na, hawak ko ang beat. Nasa na yung hawak mo ang beat? Dr. Love. Dr. Love. Parang kasi ng Dr. Love Medyo may galang pa Mas maganda yung Dr. Love. Di ba, Dr. Love? Nasaan yung sinasabi mo, hawak ko ang beat? Tapos ngayon sasabihin mo, palalabasin mo na yung sponsor, yung para bagang may kasalanan ng lahat at nasa sa likod nyo. Kayo itong naglabas niyan. Ikatulad din to ng ginagawa mo, Kapeso. Yung yung depensa mo dito, dahil sa mga palipad na issue sa'yo, dahil paldo ka nga, is tinitwist mo din yung katotohanan na kung saan kinuha mo yung attention ng mga tao na andyan na alam mong makakakakuha ka sa kanila. Tapos ngayon, yung dinidepensa mo, hindi ka nanghihingi sa kanila at wala kayong pag-uusap personally. Yan yung depensa mo ngayon na wala kayong pag-uusap dahil lang naman sa palipad-palipad na yan. Kasi hindi naman yan sila magpapalipad kung hindi nila nakita na sinusuportan mo si Viansay na kung saan. Hindi ko lang alam kung ano yung magiging ending ninyo ng Pamilyang Batalero. Na kung saan yung mga tao na taga-suporta ni Viansay na nakita nila na nagsusuporta ka sa Pamilyang Batalero, sinuportahan ka din dahil ikaw yung naunahan ng kasuhan, palipad sila ng palipad. Anak sa Eric na yan. Win, ang tamang pagtulong kung sa tingin nyo na mali ang way nila sa pagtulong. Ikaw nga, di nakakatulong pero ang dami mong kuda. Paano mo nasabi na hindi ako nakakatulong? Oo nga, paano mo daw nasasabi na hindi siya tumutulong? Nanlilimos na nga lang siya dito sa social media para lang may pangpunto sa kaso niya. Sino tong nag-comment na to sa kanya? na hindi naman daw siya tumutulong. Oo nga, paano nga makatulong si Kapeso dyan? Alam niyo naman na nangihingi na nga lang dito sa social media, papalipad sa pa-Gcash. Para lang makalikom para sa kaso niya Ikaw naman. Sige nga, ito tanong ko sa'yo, Karen Sita Venture. Paano mo nasabi na hindi ako nakakatulong dahil wala akong upload sa social media? So ganun lang ang batayan nyo ng pagtulong? Na once ang isang tao walang i-upload sa social media, hindi na matulungin. Ang bobo nyo naman. Ang bobo nyo naman. Paano nga kasi?
Continue muna natin ito mga kapatid. Sinabi ba sa Biblia na pag tumulong ka, dapat laging may camera para malaman ng iba na magtulungin ka? Bobo! At saka, yung binabanat mo ba, nasa Biblia din ba yan? Na balahurain mo at hanapin mo yung mali ng kapwa mo para mabanatan mo dito sa social media? Kung yan yung depensa mo dyan, na kailangan, na wala namang nakasulat sa Biblia, na kapag nagtulong ka, kailangan naka-social media. Eh, yung ginagawa mo dito, ang paninira sa kalingap at pambabalahura mo, nasa Biblia ba yan? Sige nga. Nagbibitaw ka ng salita na wala naman sa Biblia nakasulat na ang pagtulong, kailangan may social media, kailangan i-video mo. Pero ang pangpabalahura mo, nasa Biblia din ba yan, kapeso? Karencita Venture. Anak na din pa, dinormalize nyo? Kada tumulong ka sa kapwa mo, kailangan eto? Nay, may ibibigay ako sa inyo, Nay, tubig. Pero kailangan kitang i-video para masabi ng ibang tao na tumulong ako sa iyo. Ganon? Anak sa na yan. Dinormalize nyo na. Yung paggamit ng camera para lang masabing matulungin kayo sa mata ng iba. Masakit ba? Ganun mga bobo? Oo, Karencita Venture. Ikaw nga nangihimasok ka rin. Pangihimasok ka talaga natin yung mga katulad nila. Na may nakikita tayo at may napapansin na maling gawain. Kayo talaga lagi niyong pinangungunahan yung bukas na mangyari. Advance 8 hours eh. Kung wala sana kalingap, edi sana mahirap pa rin sila. Dahil yumaman sila dahil sa may hirap. Oh, sabi ni Ma'am Lime, check. Tama, sabi nga ni Cleo Morales. Sabi ni Annalyn Ornopia, Kao, may natulong ka ba? Di ba? Wala, puro kakuda. Sausawera ka. Yun yung sabi niya. Na parang pinupunto niya dito, siya tumutulong kahit walang kamera, samantala yung kalingap, tutulong na lang, kailangan pa ng kamera. Ito kasi yung punto dyan eh. Kaya yung kalingap, tumutulong na may pagbi-video. Kasi yan yung charity nila. Yan yung way nila para kumita, para may ipaabot sa pamilyang nangangailangan ng tulong. Unless, kung katulad sa'yo, na private kang tumulong, hindi mo na talaga kailangan mag-video pa para ipakita na nakatulong ka. Depende sa sitwasyon eh. Katulad niyan yung kalingap, nagbe-video sila. Kaya kilala silang foundation, kilala silang charity. Dahil sa pagbablog nila, kumikita sila na kung saan nagkakaroon sila ng pondo para mag-scout sila at maghanap ng mas kailangan pa na tulungan. So hindi ibig sabihin yan, porket wala sa Biblia, na kapag tutulong ka, kailangan naka-video. Magkaiba kasi kayo kapeso eh. Ikaw private ka, wala kang charity, wala kang foundation. Pero ang kalingap, may mga sponsor sila. At yan yung way nila, ang social media, para kumuha ng pangpondo at makaipon ng pangpondo para makapaabot ng tulong sa mga nangangailangan. Kung sa tingin mo, kung hindi nila i-video yan, magkaka-earnings ba sila? Makakakuha kaya sila sa pondo ng gobyerno para maipaabot sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong? Kaya hindi mo kailangan kung i-compare yung pagtulong mo na walang pagbibideo at yung pagtulong ng kalingap. Kaya sila nagbibideo dahil may mga sponsor at transparency nga. Paano malalaman ng mga tao yung mga pinapaabot nila kung hindi nila i-video? Magkaiba ang private na pagtulong sa public na pagtutulong, lalo na sila, charity sila, foundation sila, ikaw, personal mo na yan. So tama ka na wala namang nakalagay dyan sa Biblia na kapag tumulong ka, kailangan mag-video ka. Pero, hindi din naman siguro at wala din naman siguro nakasulat sa Biblia na pangbabalahurain ang mga taong nakakatulong at sisilipin mo kung ano yung mali nila para lang may mai-content ka. Kaya wag kang magmalinis. Wag kang maghugas kamay para lang mapuna mo lang yung kailangan mong punain. Na kung saan yung ginagawa mo, wala din sa Biblia para ganyanin mo yung mga taong nakatulong sa mga maraming kababayan natin dyan sa Pilipinas. Kaya puna ka ng puna ng mga pagkakamali ng kalinga pero bulag ka sa mga natulungan nila. Binuhay ka lang ba para mangpuna ka? Nagbabasa ka naman siguro ng Biblia. May nakalagay ba dyan? May nakasulat pa dyan na kailangan mo mangbalahura at kailangan mo silipin yung mali ng iba para lang may mapagkitaan ka.
Sa totoo lang mga kabady, oo, tama siya na wala naman nakasulat sa Biblia na kailangan kapag tumulong ka, kailangan pa i-social media. Nakadepende yan sa sitwasyon kasi. At depende sa layunin mo at hangarin mo kung bakit mo pa binibideo yan. Kasi charity vlogger yan sila, foundation yan sila. At dyan, yan lang yung way nila kung paano kumita ng pera. So yun yung mahirap kasi sa kay Kapeso. Andyan lang siya as a YouTuber para lang sumilip ng mga pagkakamali ng iba. Pero yung kabutihan na ipapakalat ng kalingap, hindi niya nakikita. Kahit kayo din siguro mga kabady, no? Kailangan, kung nakita mo yung pagkakamali nila, kailangan matuto ka din na mag-appreciate kung ano yung kabutihan nilang ginagawa sa kapwa nila. At ang dami kong napapanood ngayon na mga video about sa kaso-kaso na yan, dahil nga daw yung mga kasama ng kalingap sa pag-vlog nila, yung binavlog nila is 15 years old and above, na kung saan child abuse daw, at kung ano-ano pa na about sa batas. Pero hindi naman agad-agad yan papasok sa batas porket may nasama lang sa video mo na minor de edad. Titingnan pa yan ng ahensya ng gobyerno kung ano ba ang hangarin ng charity vlogger na yan kung bakit nasasama sa video. Sa pagkakaalam ko mga kabady, correct me if I'm wrong makakaroon ka lang ng pananagutan dyan na naisasama mo yung bata sa social media kung dinadala mo sila sa kapahamakan, kung dinadala mo sila sa kahihiyan at dinadala nyo sila dinidiskrimina nyo dyan or binubuli nyo sa loob ng content na yan. Pero matagal na yung kalingap na papanood natin na kung saan may mga beneficiary man sila na 15 years old below pa lang mga kabady, hindi above. Kapag may nakasama sila dyan na nakukontent nila na 15 years old and below, is yung hangarin nila yung makatulong. Hindi lang doon sa bata na nakukontent nila yung pakay nila, kundi buong pamilya. Yung bata na sinasama nila sa vlog, scholar nila, pinapaaral nila, pati yung buong pamilya pinapabahayan pa. So paano nyo masasabi na child abuse yan? Na sa pagkakaintindi ko, kapag child abuse, yung bata ay inaabuso mo. Yan talaga, may pananagutan ka sa batas. Pero yung ginagawa ng kalingap is yung makatulong para sa kabutihan ng kabataan. Kaya lang naman yan binabash yung mga kabataan dyan dahil sa mga tao na marumi ang pag-iisip. Ginagawan lang ng issue para lang may mapag-usapan sila at para lang maipuntirya ka kung ano yung galit nila. So sa pagkakaintindi ko, ang tagal ko nakasubaybay sa kalingap, marami din siyang na-content ng mga kabataan, pero never ko naman siyang nakita na nilagay niya yung bata sa kapahamakan. Never niya naman binubuli yung mga bata sa oo, doon tayo sa love team nila. Na sinasabi nila na child abuse dahil 16 years old, pinapare sa mas nakakaedad sa ka-love team niya. Ang hanapin naman dyan is ano bang meron doon sa loob ng video na merong love team? Ano bang merong content kayo? Ano bang merong action kayo dyan sa loob ng content ninyo para masabi na child abuse? Na kung saan, yung mga pa-love team ni Kalinga Prab, dyan lang naman, nagtatandim lang naman yung beneficiary niya tsaka yung ipa-love team niya na parang pa-sweet-sweet lang naman. Wala namang tagahalikan dyan totally. Wala namang, ano nga tawag doon mga kabady? Hindi naman skandal yung masasabi mo kasi yan yung way nila para magpasaya ng mga viewers nila. Na hindi mauumay yung mga tao na puro lang sila, iisang content lang sila mag-steady. Kailangan mag-isip din sila, mag-explore din sila sa ibang content na kung saan hindi din mauumay yung mga supporters nila sa kakapanood sa isang eksena lang. So halos lahat ng mga antay nakikita ko na napupuna lang palagi yung mga kalingap sa love team dahil sa mga minor de edad na nasasama nila sa vlog nila. Hindi nyo ba nakikita na mas marami yung mga content creator at vlogger na yung mga content nila pamamahiya sa bata na minor de edad? Pero hindi nyo sila nako-content at bakit kayo nakafocus lang na silipin ang kalingap at sila lang yung kinokontent ninyo at sasabihin ninyo na ginagamit yung bata ng kalingap para kumita. Ano ginagawa nyo? Diba kinokontent nyo din yung kalingap? Panay din silip ninyo para lang may content kayo, para lang may mapagkitaan kayo, na kung saan silip kayo ng silip sa ginagawa ng kalingap at hahanapan nyo ng butas. At sila lang yung focus yung i-content, samantala mas maraming abusadong kabataan na kung saan magulang pa nila mismo ang nag-aabusa sa mga anak nila.
Pero na-content nyo ba yun? Hindi lang naman siguro ang Kalingap, ang charity vlogger dito na kailangan yung pagtuunan ng pansin para masilip kung ano yung makita ninyong mali at punain ninyo. Silipin nyo din sana yung mga tao na hindi na nakatulong ng bully pa, na mamahiya pa sa mga minor de edad, minumulestya pa ng sariling magulang, na kung saan yun yung may kailangan pananagutan, samantala dito sa Kalingap, hangarin lang nila yung makatulong. At bago sila mag-vlog, bago sila mag-content, may pag-uusap yan sila privately, na hindi na kailangan pa sabihin dito sa social media na ganito, ganyan. Hindi naman agad-agad pumupunta yung Team Kalingap sa beneficiary nilang minor de edad na walang abiso ng magulang. So hindi ko lang maintindihan itong mga tao na to na puro sila silip sa kamalian sa Kalingap pero hindi nila nakikita yung kabutihan na ginagawa ng Kalingap. Kung hindi ginagawa ng Kalingap na ganyan, paano yung mga kabataan? Makakapag-aral pa kaya yung mga beneficiary nila kung wala yung Kalingap? Na kung saan, nakikita naman natin sa video na yung mga bata, mga minor de edad na beneficiary nila, umiiyak kasi hindi na sila makapagtuloy sa pag-aaral nila dahil kapo sa pera. Ano ginagawa ng Kalingap? Hinahanapan nila ng paraan para magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata. At hindi naman nila pinapatrabaho yan na talagang kayod kalabaw para lang masabi ninyo na child abuse yan. Kino-content lang yan. Na kung saan, ilang minutos lang yung mapapanood natin. Hindi naman yan sila pinapagapas ng palay. Hindi man yan sila pinapaakyat sa puno ng niyog para masabi na child abuse yung ginagawa ng Kalingap. Diba? So, sadyang may mga tao lang talaga na makikitid yung pag-unawa. May mga tao lang talaga na hindi masaya sa kung ano yung ginagawa mo at hindi natin maiwasan yan mga kabady. Talaga dito sa mundo ng mga tao, balanse ang buhay. Kung may mga mababait, may mga masasama. Kung may mga pangit, may mga magaganda din. So, diyan lang nakakabilib sa Kalingap mga kabady kasi kung kaganyan man yung mga isyong binabato sa kanila, tuloy-tuloy sila at hindi sila nagpapatinag sa mga negative na mga binabato sa kanila. Kaya hanggang dito na lang yung ating reaction mga kabady. Ingat kayo, God bless at to God be the glory sa ating lahat.